Ang tunog ay biglaan at nakakayanig. Isang malupit na gkriit na parang pinupunit na yero, sinundan ng isang bahagyang kalampag na umalog sa buong kotse ni Lika and magsaysay. Napapreno siya nang wala sa oras, at ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ano ba naman yan? Sigaw niya sa kawalan, ang mga palad ay kumuyom sa manibela. Bago pa man niya matunaw ang nangyari, umalingaw ang isa pang tunog na mas kinamumuhian niya. Ang pagring ng kanyang telepono. Sa nakamount na holder sa dashboard, kumikislap ang pangalan na nagpapakulo sa kanyang dugo, Sir Alvin. Dalawang problema sa iisang iglap. Isang sasakyang may gasgas at isang boss na parang asong ulol. Huminga siya ng malalim, pinipilit na kontrolin ang nanginginig na boses bago sagutin ang tawag. Hello, sir. Lika. Ang sigaw mula sa kabilang linya ay sapat na para marinig siguro hanggang sa kabilang kanto. Nasaan na iyong report? Kanina pa iyon hinihintay ng kliyente. Ano na namang nangyari? Palagi ka na lang may problema. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, sabihin mo lang. Napapikit si Lika, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang init ng hapon ay tila lalong tumindi. Sir, pasensya na po, on the way na po. Nagkaaberya lang po kasi, nasagi po yung. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo magsaysay. Ang pagputol nito sa kanyang salita ay kasing tuli ng kidlat. Gusto ko, bago mag-alas 5, nasa email ko na yan. Naiintindihan mo. Kundi magpaalam ka na sa mga bonus mo. Ang malupit na tunog ng pagbaba ng tawag ang sumunod. Toot toot toot. Naiwan siyang nakatulala, ang mga salita ni Sir Alvin ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo. Iyon din mismo ang laging sinasabi ng kanyang ate Katrina, sa mas malumanay pero mas masakit na paraan. Tingnan mo yung sarili mo, Lika. 32 ka na, nagda-drive ka pa rin para sa iba. Bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa para may mag-alaga sa'yo? Kaya ko ang sarili ko, bulong ni Lika, puno ng determinasyon. Ito ang kanyang baluti, ang kanyang mantra laban sa mundo. Ibinaba niya ang telepono at hinarap ang unang problema. Puno ng naipong galit at sama ng loob, padabog siyang bumaba ng sasakyan. Doon, sa gilid ng kanyang pinag-ipunang vayos, ay isang mahabang gasgas na kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi malalim pero sapat na para wasakin ang anumang natitirang pasensya niya. Mula sa isang luma at puting delivery van na may nakasulat na Tipan Dimon sa gilid, bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito, payat, at nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may mga bahid ng harina sa balikat. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at ang mukha nito ay kalmado. Masyadong kalmado. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng pagkataranta. Tiningnan lang nito ang gasgas sa sasakyan niya, pagkatapos ay tumingin sa kanya. At doon, lalong sumiklab ang galit ni Lika. Ang katahimikan ng lalaki ay parang isang insulto. Hoy, mister, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa inis. Wala ka bang mata? Hindi mo ba nakitang may paparating? Tingnan mo tong ginawa mo sa sasakyan ko. Alam mo ba kung magkano ang paayos nito? Ang lalaki ay hindi sumagot. Tinitigan lang siya nito ng mga matang malalim. Parang dalawang balon na puno ng lungkot na hindi niya maintindihan. Lalo siyang nainis. Para siyang nakikipag-usap sa pader. Ano? Pipe ka ba? Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad, patuloy niya, lumapit pa at dinuro ang gasgas. Ito ang ikinabubuhay ko. Araw-araw akong nag-iingat tapos babanggain mo lang na parang naglalaro ka lang. Sino nang magbabayad nito, ha? Sa wakas, nagsalita ang lalaki. Ang boses niya ay mahinahon, bahagyang paos. Pasensya na, miss. Pasensya, halos matawa ni Lika sa sarkasmo. Yan lang. Matapos mong sirain ang araw ko at ang kotse ko, pasensya lang ang maririnig ko sa'yo. Sa halip na makipagtalo, tumalikod ang lalaki at naglakad pabalik sa kanyang van. Sandaling napanganga si Lika. Ano, tatakasan niya ako. Ngunit bumalik ito kaagad, may dalang isang maliit at kulay kapeng supot na papel. Mula rito ay humahalimuyak ang amoy ng bagong lutong tinapay, isang amoy na dapat sana ay nakakakalma, pero sa pagkakataong iyon, lalo lang nagpainit ng ulo niya. Inabot nito sa kanya ang supot. Para sa abala, sabi nito sa mahinang boses. Tinitigan ni Lika ang supot, pagkatapos ay ang mukha ng lalaki.
Pandesal. Siniseryoso ba siya nito? Ang gasgas sa kotse niya, ang sermon ng boss niya, ang lahat ng stress ng araw na iyon, tutumbasan lang nito ng pandesal. Ang kabaitang ipinapakita nito ay parang pang-iinsulto. Isang marahas na galaw ang ginawa niya. Hinampas niya ang kamay ng lalaki. Thud! Ang supot ay bumagsak sa semento. Gumulong palabas ang ilang piraso ng mainit pa at malambot na pandesal at dumikit sa maruming kalsada. Natigilan ang lalaki. Tumingin siya sa mga pandesal na nasayang sa lupa at isang kislap ng kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang malungkot na mga mata. Isang emosyon na hindi mawari ni Lika, sakit. Panghihinayang, bago ito muling natabunan ng kalmadong maskara. Walang sinabi si Lika. Isang matalim na tingin lang ang ibinigay niya rito bago siya tumalikod, pumasok sa kanyang kotse, at pinaharurot ito paalis, iniwan ang lalaki na nakatayo sa tabi ng mga nasayang na tinapay. Habang nagmamaneho siya palayo, ang amoy ng pandesal ay tila sumunod sa kanya, isang paalala ng nangyari. Ang galit niya ay hindi nawala, pero ngayon, mayroon na itong kasamang mapait na lasa, isang lasa ng pagsisisi na pilit niyang isinasantabi. Nang makarating siya sa kanyang maliit na apartment, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Pagod na pagod. Talo. Ang katahimikan ng bahay ay mas lalong nagdiin sa kanyang pag-iisa. Handa na sana siyang kalimutan ang lahat nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi tawag, kundi isang notifikasyon mula sa ride-sharing app. Ping! Kinuha niya ito, inaasahang kanseladong booking lang. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bagong request. Isang delivery service. Tiningnan niya ang mga detalye at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Pick up, 143 Maginhawa Street. Landmark, Pandimon Bake Shop. Napatitig siya sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang pangalan ng panaderya ay parang isang multo mula sa pinakamasamang bahagi ng kanyang araw. Ang mundo ay tila naglalaro sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Nakatitig si Lika sa screen ng kanyang telepono, ang kumukutitap na ilaw nito ay tila isang mapanuksong demonyo sa katahimikan ng kanyang apartment. Pandimon Bake Shop. Ang pangalan ay parang isang sampal, isang matunog na paalala ng kahihiyan at inis na sumira sa kanyang araw. Ang unang instinct niya ay i-cancel. I decline. I block kung pwede lang. Ayaw na niyang makita pa ang mukha ng lalaking iyon, ang kanyang mga matang puno ng nakakainis na kalmadong lungkot. Ngunit pagkatapos, ang isip niya ay lumipad sa mga bayarin na nag-aabang. Ang renta na malapit nang matapos ang palugit. Ang bill na kuryente na nakapatong sa mesa. At syempre, ang pesting gasgas sa kanyang kotse na kailangan niyang ipaayos. Ang bawat piso ay mahalaga. Ang delivery service na ito, ayon sa API, ay isang e-book order na may priority fee. Malaki-laki ang bayad. Mas malaki kaysa sa karaniwan. Kumuyom ang kanyang kamao, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi. Hindi siya magpapatalo sa pride. Trabaho ito. Pera ito. Kailangan niyang maging propesyonal. Pera lang to, Lika. Walang personalan, bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Sa isang mabilis at desididong pindot na parang pagbunot ng ngipin, tinanggap niya ang booking. Ang pagmamaneho pabalik sa eskinita, kung saan nagsimula ang kamalasan niya, ay parang isang walk of shame. Bawat metro na nilalakbay ng kanyang Vios, pabalik sa lugar na iyon, ay parang isang hakbang papalapit sa isang dentista. Ayaw mo, pero kailangan. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng panaderya, sa eksaktong pwesto kung saan sila nagkasagian kanina. Ang mga piraso ng pandesal na tinapon niya ay wala na roon. Nilinis na. Ang pagkawala ng ebidensya ng kanyang pagiging unreasonable kanina ay mas lalo pang nagpadagdag sa kanyang pagkailang. Huminga siya ng malalim at bumaba ng kotse. Pagpasok niya sa maliit na tindahan, isang mainit at nakakagutom na amoy ng bagong lutong tinapay ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakatayo ang lalaki, Simon. Nag-aayos ito ng mga malalaking kahon sa isang mesa, ang likod nito ay nakatalikod sa kanya. Delivery service para sa Pandimon, anunsyo ni Lika, pilit na ginagawang formal at walang emosyon ang kanyang boses. Dahan-dahang lumingon Simon. Ang mga mata niya ay muling sinalubong ang mga mata ni Lika. Walang gulat. Walang galit.
Tanging ang pamilyar na kalmadong lungkot. Tumango lang ito. Salamat sa pagdating. Ito na yung mga kahon. Sa may Corinthian Gardens ang destinasyon. Bawat salita niya ay kalmado, na lalong nagpairita kay Lika. Mas gusto pa niya sigurong sinigawan siya o sinumbatan. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi. Saan ko ilalagay? Tanong ni Lika, ang tingin ay nasa mga kahon na. Tulungan na kitang isakay, sabi ni Mon, binuhat ang unang kahon. Ang proseso ng pagsasakay ng mga kahon ay puno ng awkward na katahimikan. Magkasunod silang naglalakad mula sa tindahan papunta sa kotse. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga yabag at ang ingay ng mga sasakyan sa malayo. Inayos ni Lika ang backseat, habang si Mon naman ang maingat na nagpapasok sa mga kahon. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtitinginan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Nang maisakay na ang huling kahon, akala ni Lika ay tapos na. Pero nagkamali siya. Sasama ako, sabi ni Mon. Kailangan kong siguraduhin na maayos na ma-deliver to sa kliyente. Napatanga si Lika. Ano? Hindi to ride sharing. Delivery to. Alam ko, sagot ni Mon, hindi nagbabago ang ekspresyon. Babayaran ko ang dagdag. Kailangan ko lang talagang sumama. Wala nang nagawa si Lika. Pasahero niya ito sa teknikal na aspeto. Pumasok si Mon sa passenger seat sa harap at ang maliit na espasyo ng kotse ay tila lalong sumikip. Ang amoy ng harina at lebadura na nagmumula sa damit ni Mon ay humalo sa air freshener ng kanyang sasakyan, lumilikha ng kakaibang bango na hindi niya malaman kung gusto niya ba o hindi. Nagsimula siyang magmaneho. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng radyo. Lumipas ang 10 minuto. 15 minuto. Bawat segundo ay parang isang oras. Hindi na niya natiis. Bakit mo ako binuok? Tanong niya, hindi na napigilan ang sarili. Alam mong ako ang driver. Marami namang iba dyan. Tumingin si Mon sa bintana. Ikaw ang pinakamalapit. Isang simpleng sagot, pero para kay Lika, parang hindi ka panipaniwala. Pinili niyang manahimik na lang ulit. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Habang binabaybay nila ang C5, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Yes, ete. Thwomp thwomp thwomp. Agad na kumabig pa kaliwa ang manibela. Flat tire, sigaw ni Lika, puno ng frustrasyon. Ito na lang ang kulang. Sa lahat ng araw, ngayon pa talaga. Agad niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang mabilis na daloy ng mga sasakyan sa kanilang tabi ay nakakadagdag sa kanyang stress. Binuksan niya ang hazard lights at napahampas sa manibela. Buwisit! Buwisit talaga! Bumaba siya para tingnan ang gulong sa likod. Flat na flat. Umupo siya sa gutter, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya, sasabog na siya sa sobrang inis at pagod. Habang nakaupo siya roon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang panig. Nakita niya si Mon na bumaba, kalmado pa rin. Lumapit ito at tiningnan ang flat na gulong. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. May reserba ka? Tanong nito. Tumango lang si Lika, walang ganang sumagot. Walang imik na binuksan ni Mon ang trunk ng kotse. Nakita niya itong hinahanap ang spare tire at ang mga gamit, ang jack at ang tire wrench. Sa loob ng ilang sandali, nakita niya itong nagsisimula ng magtrabaho. Inilagay nito ang jack sa tamang pwesto, itinaas ang kotse, at sinimulang tanggalin ang mga tornilyo ng gulong. Nakatitig lang si Lika, hindi makapaniwala. Ang mga braso nito, bagamat payat, ay maisapat na lakas. Ang bawat galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo nito, dumudulas sa gilid ng kanyang mukha, pero hindi ito tumigil. Sa gitna ng pagtatanggal ng isang mahigpit na tornilyo, biglang dumulas ang wrench. Sumayad ang mga buko ng daliri ni Mon sa semento, at nagkaroon ito ng mahabang gasgas na agad na dinuguan. Aray, mahinang sabi nito, pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Isang bagay sa loob ni Lika ang tila na antig. Hindi niya alam kung awa ba o konsensya. Tumayo siya, kinuha ang maliit niyang first aid kit mula sa glove compartment, at lumapit. Akin na yan, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Nagulat si Mon, pero iniabot nito ang kanyang kamay.
Kumuha si Lika ng bulak na may alkohol at dahan-dahang nilinis ang sugat. Napangiwi si Mon sa hapdi, isang maliit na pagkunot ng noo ang tanging senyales ng sakit na nararamdaman nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lika na nagbago ang ekspresyon nito mula sa walang katapusang kalmadong lungkot. Habang ginagamot niya ang sugat, napansin niya ang mga kamay ni Mon. Ang mga palad nito ay magaspang at may mga kalyo, mga kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain, hindi lang sa pagmamasa ng tinapay. Tahimik niyang nilagyan ng band-aid ang sugat. Sa sandaling iyon, ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Ngayon, wala na ang tensyon. Wala na ang inis. Ang tanging naroon ay isang kakaibang pag-unawa, isinilang mula sa isang hindi inaasahang aberya sa gilid ng isang maingay na highway. Salamat, mahinang sabi ni Mon. Tumango lang si Lika, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bumalik siya sa pagkakaupo sa gutter, habang si Mon naman ay ipinagpatuloy ang pagpapalit ng gulong. Nang matapos ito, pawisan at may kaunting dumi sa mukha, ibinalik nito ang lahat ng gamit sa trunk at isinara ito. Okay na, sabi nito. Habang nag-aayos si Lika ng sarili para bumalik sa driver's seat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang ate Katrina. Napabuntong hininga siya bago sagutin. Hello, 8? O, Lika, nasaan ka? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay ang karaniwang halo ng pag-aalala at panghusga. Gabi na ah. Nasa daan ka pa rin? Ate. May biyahe pa ako. Nagkaaberya lang, sagot ni Lika, pilit na pinapakalma ang boses. Hay nako. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Laging nasa panganib. Bakit ba kasi ayaw mong tumigil sa trabahong yan? Maghanap ka na lang kasi ng isang matinong lalaki na mag-aalaga sa'yo para hindi ka na nagpapakapagod ng ganyan. Tingnan mo. Hindi na niya pinatapos. Ate, tatawag na lang ako mamaya. Nagda-drive ako. Mabilis niyang ibinaba ang tawag bago pa man siya makarinig ng isa pang salita. Isinandal niya ang kanyang ulo sa headrest, napapikit, ang bigat ng mga salita ng kanyang kapatid ay dumagan sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, napansin niyang nakatingin sa kanya si Mon. Hindi na ito nakatingin sa labas. Nakatingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na bago, hindi awa, kundi pag-unawa. Tila narinig nito ang lahat. Walang nagsalita. Pinaandar na lang ni Lika ang kotse at tahimik na nagpatuloy sa kanilang biyahe, ngunit alam niya, may nagbago na sa pagitan nilang dalawa. Ang kaaway niya kanina ay naging kasama niya sa gitna ng aberya. Ang katahimikan sa loob ng kotse pagkatapos ng tawag ni Katrina ay ibang-iba sa katahimikan kanina. Hindi na ito nakakailang o puno ng tensyon. Ngayon, ito ay mabigat. Puno ito ng mga salitang hindi masabi. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, tinitingnan ni Mon si Lika habang nagmamaneho ito. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buto ay namumuti. Ang matapang na babaeng sumigaw sa kanya kanina dahil sa isang gasgas ay biglang naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng nasasaktan, pilit na itinatago ang kanyang mga sugat sa likod ng pader ng galit. Nakita na niya ang ganitong uri ng tapang dati. Isang tapang na isinusuot na parang baluti para hindi makita ng iba ang lambot sa loob. Nakikita niya sa mga mata nito, kahit na pilit nitong pinatatatag ang sarili, ang bakas ng isang malalim na kalungkutan na pamilyar sa kanya. Isang lungkot na kasama niya sa bawat paggising at sa bawat pagpikit. Nang marating nila ang address sa Corinthian Gardens, namangha si Mon sa laki ng bahay. Ang mga pader nito ay matataas, at ang bakal na gate ay elegante at mukhang matibay. Malayo sa simpleng buhay na kinagisnan niya sa kanilang maliit na panaderya. Ipinark ni Lika ang sasakyan sa tapat. Hintayin mo na lang ako dito. Ibababa ko na lang to, sabi ni Lika, ang boses ay walang sigla. Tulungan na kita, alok ni Mon. Umiling si Lika. Kaya ko na. Ito na naman ang mga salitang iyon. Kaya ko. Pero sa pagkakataong ito, narinig ni Mon ang pag-aalinlangan sa likod nito. Hinayaan niya itong bumaba. Kinuha nito ang unang 2 kahon mula sa backseat. Habang naglalakad ito palapit sa gate para mag-doorbell, may isang bagay sa isip ni Mon na hindi mapakali. Ang address, ang pangalan sa booking na E.A. Sandoval, parang pamilyar.
Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate at lumabas ang isang lalaking nakapolo shirt at slacks. Matipuno ito at may itsura, ngunit may isang uri ng kayabangan sa tindig nito na agad na hindi nagustuhan ni Mon. At doon tumama ang alaala. Ang lalaking ito. Nakita na niya ito dati. Mga 2 taon na ang nakalipas, madalas itong pumunta sa Pandimon kasama ang isang masayahing babae na may mahabang buhok at kumikinang na mga mata. Ang babaeng iyon ay si Lika. Naaalala pa ni Mon ang mga tawa nila habang pumipili ng ensaymada. Naaalala niya ang paraan ng pagtingin ni Lika sa lalaki, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngayon, ang pag-asa at pagmamahal na iyon ay napalitan ng pait. Buti naman dumating ka na, sabi ng lalaki na si Emily Sandoval kay Lika. Ang boses nito ay maihalong inis. Kanina pa naghihintay ang mga bisita ko para sa dessert. Nagkaaberya sa daan, maikling sagot ni Lika, iniabot ang mga kahon. Palagi ka namang may aberya, Lika. Sa buhay, sa trabaho, ganti ng lalaki, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Sinayang mo lang ang buhay mo sa pagdadrive. Sana pala tinanggap mo na lang ang alok ko noon. Mula sa loob ng kotse, kahit hindi malinaw, naririnig ni Mon ang bawat salitang tumatama kay Lika. Nakita niya kung paano tumigas ang panga nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marco, sagot ni Lika. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinatatatag. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At mas gugustuhin ko pang maging driver habang buhay kaysa makasama ang isang katulad mo. Ang huling mga salita ay halos pasigaw. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago marahas na kinuha ni Marco ang mga kahon. Bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa loob. Ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ay parang isang tuldok sa kanilang masakit na pag-uusap. Naiwan si Lika na nakatayo mag-isa sa labas ng gate. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa saradong pinto, ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba. Nakita ni Mon kung paano nito itinaas ang isang kamay para punasan ang pisngi, isang mabilis na kilos na tila ayaw nitong ipahalata kahit kanino, kahit sa sarili nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Mon ay naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding awa at simpatsya. Ang babaeng ito, na buong tapang na hinarap ang mundo, ay naiwang mag-isa para pulutin ang mga piraso ng kanyang winasak na puso. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, pero bumaba siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya sanay sa ganito. Ang kanyang natural na instinct ay ang umiwas, ang manahimik sa isang sulok. Ngunit ngayon, may isang puwersang humihila sa kanya papalapit. Nang nasa likuran na niya si Lika, narinig niya ang isang mahinang hikbi. Isang tunog na pilit na pinipigilan. Hindi siya nagsalita. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang panyong puti at malinis, laging nakatupi ng maayos. Dahan-dahan niyang inabot ito sa harapan ni Lika. Nagulat si Lika. Lumingon ito, ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Nakita nito ang panyong nakaabot sa kanya. Tumingin ito sa panyo pagkatapos ay sa mukha ni Mon. Ang kanyang depensa, ang kanyang pader na bakal, ay tuluyan ng gumuho. Kinuha niya ang panyo, at sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Yumuko siya at humagulgol, ang mga hikbi ay malakas at walang pigil, puno ng sakit at pighati. Hindi siya niyakap ni Mon. Hindi niya ito hinawakan. Tumayo lang siya roon, sa tabi nito, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang bagyo. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak, at ang tanging natira ay ang mga mahinang pagsinok, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang panyo ni Mon. Tinitigan niya ito, ang mga matay na mamagapa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit ngayon, ito'y puno na ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa wakas, nagsalita si Lika, ang boses ay paos at basag. Itinuro niya ang kanyang mga mata sa mga mata ni Mon. Ang tanong niya ay hindi tungkol sa nangyari, hindi tungkol sa kanyang sarili. Ang tanong niya ay tungkol sa kanya. Bakit ang lungkot ng mga mata mo? Ang tanong ni Lika ay tumago sa pinakaloob-looban ni Mon, isang matulis na punyal na bumaon sa isang sugat na matagal na niyang itinatago. Bakit ang lungkot ng mga mata mo? Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan noon.
Nakikita ng mga tao ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagiging mailap, pero walang sinuman ang naglakas loob na tingnan siya ng diretso sa mata at tanungin ang dahilan sa likod ng lahat. Sa isang iglap, siya ang naiwang walang salita, walang depensa. Umiti lang siya ng isang pilit at malungkot na ngiti at umiling. Mahabang kwento, iyon lang ang naisagot niya. Ang pagbabago sa pagitan nila pagkatapos ng gabing iyon ay hindi biglaan, kundi unti-unti, parang isang dahan-dahang pagsikat ng araw. Hindi na sila nag-usap tungkol sa nangyari sa Corinthian Gardens o sa tanong na binitiwan ni Lika. Iyon ay naging isang sagradong espasyo sa pagitan nila, isang bagay na pareho nilang naiintindihan ng hindi kailangang bigkasin. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang huling biyahe, natagpuan ni Lika ang sarili na minamaneho ang kanyang kotse papunta sa direksyon ng Pandimon. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para isauli ang panyo. Siguro dahil may isang bahagi sa kanya na gustong makita ulit ang lalaking tahimik na nanatili sa kanyang tabi noong gumuho ang mundo niya. Naabutan niya si Mon na nag-aayos ng mga upuan sa labas ng tindahan, naghahanda ng magsara. Nang makita siya nito, isang bahagyang gulat ang gumuhit sa mukha nito, na agad ding napalitan ng isang maliit at halos hindi mahahalata ng ngiti. Napadalaw ka, sabi ni Mon, ang boses ay kalmado. Para isauli to, sabi ni Lika, iniabot ang panyo, malinis na at nakatupi. Sana hindi mo na nilabhan, sagot ni Mon, kinukuha ito. Nakakahiya naman, sabi ni Lika, bahagyang napangiti. Ito ang unang totoong ngiti na ibinigay niya sa harap nito. Gutom ka na ba? Tanong ni Mon. May natira pa akong bagong lutong Spanish bread. At doon nagsimula ang kanilang ritual. Halos gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang pamamasada, dadaan si Lika sa Pandimon. Upo sila sa labas ng tindahan, sa ilalim ng isang madilim na kalangitan, at magbabahagi ng kung anumang natirang tinapay. Pandesal. Ensaymada. Kababayan. Ang bawat tinapay ay may kwento. Sa mga gabing iyon, nagsimulang magkwento si Lika. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na coffee shop, isang lugar kung saan siya ang boss, kung saan walang Sir Alvin na maninigaw o Ate Katrina na manghusga. Ikinuwento niya ang sakit ng pag-iwan sa kanya ni Marco 2 linggo bago ang kanilang kasal, kung paano nito kinuha ang lahat ng ipon niya at kung paano siya naiwang basag at walang tiwala sa sinuman. Sa lahat ng iyon, si Mon ay nakikinig lang. Hindi ito nagbibigay ng payo. Hindi ito nanghusga. Nakikinig lang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa na nagsilbing balsamo sa mga sugat ni Lika. Isang gabi, habang nag-aabang sila na maluto ang isang batch ng pandikoko, niyaya siya ni Mon na pumasok sa kusina ng panaderya. Ang lugar ay mainit at puno ng amoy ng lebadura, asukal at niyog. Gusto mong subukan? Tanong ni Mon, inaabutan siya ng isang piraso ng masa. Nag-alinlangan si Lika. Hindi ako marunong yan. Madali lang yan, sabi ni Mon, isang tunay na ngiti ang unang beses na nakita ni Lika sa mga labi nito. Ituturo ko sa'yo. Lumapit ito sa likod niya. Ganito. Kinuha nito ang mga kamay ni Lika at dahan-dahang ginabayan sa pagmamasa. Ang init ng mga kamay nito ay tila tumagos sa balat niya, nagpadala ng isang kuryenteng hindi niya panaramdaman kailanman. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang maglapat ang kanilang mga braso, at ang hininga ni Mon ay naramdaman niya malapit sa kanyang tainga, napahinto siya sa paghinga. Nang iangat niya ang kanyang tingin, ang mga mata nila ay nagtagpo, mas malapit kaysa dati. Ang ingay ng oven at ang amoy ng tinapay ay biglang naglaho. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahan, lumapit ang mukha ni Mon sa kanya. Lika, bulong nito, ang pangalan niya ay parang isang musika. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng tindahan ang pumunit sa sandali. Lika! Nandyan ka ba? Ang boses ni Katrina. Agad silang naghiwalay na parang napaso, 1 metro ang layo sa isa't isa. Pumasok si Katrina sa kusina, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, na agad napalitan ng isang mapanuring tingin. Tiningnan niya si Lika, pagkatapos ay si Mon at ang mga kahon ng harina sa paligid. Ate, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lika, sinusubukang itago ang pamumula ng kanyang mukha. Hinihintay kita sa apartment mo. Hindi ka dumating. Sinubukan kong tawagan ka,
hindi mo sinasagot, sabi ni Katrina, ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Mon. Akala ko kung napano ka na. Dito ka lang pala naglalaro. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Ipinakilala ni Lika si Mon sa kanyang kapatid. Ngumiti si Mon at nag-alok ng kamay, ngunit tiningnan lang ito ni Katrina mula ulo hanggang paa. Nang pauwi na sila, habang naglalakad palabas ng tindahan, hinila ni Katrina ang braso ni Lika. Sino iyon? Bulong nito. Kaibigan, sagot ni Lika. Kaibigan, sabi ni Katrina, may sarkasmo sa boses. Lika, mag-ingat ka. Mukha siyang mabait. Pero tandaan mo, ang mga taong pinakatahimik, sila ang may pinakamaraming tinatagong sekreto. Huwag kang magpapadala dyan. Baka masaktan ka lang ulit. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang malamig na hangin na humihip sa mainit na pakiramdam na iniwan ni Mon. Pumasok si Lika sa kotse ng kanyang ate, ngunit ang puso at isip niya ay naiwan sa loob ng panaderya, kasama ang lalaking halos humalik sa kanya, at ang tanong na muling bumalik, ano nga ba ang kwento sa likod ng malulungkot niyang mga mata? Ang pagdating ni Katrina ay parang isang biglaang buhos ng malamig na ulan sa isang mainit na hapon. Pinatay nito ang kislap na nagsisimula palang magliyab sa pagitan nila ni Lika. Matapos umalis ang magkapatid, naiwan si Mon sa katahimikan ng kanyang kusina, ang amoy ng pandikoko ay tila nawala ng tamis. Ang mga salita ni Lika na kaibigan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kaibigan. Iyon lang ba talaga? Para sa kanya, hindi. Ang sandaling iyon, ang lapit nila sa isa't isa, ay higit pa roon. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Mon ang unti-unting pagbabago. Ang kanilang samahan ay naging masaya, puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nabubuhay siya ulit, hindi lang humihinga. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala-dala niya sa loob ng 5 taon ay tila bahagyang gumaan. Si Lika, sa kanyang katatagan at sa kanyang mga ngiti na unti-unti nang lumalabas, ay naging sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay nagsimulang mapalitan ng isang kislap na si Lika lang ang nakakapagbigay. Isang hapon, habang masaya silang nagpapalitan ng text message, pinaplano ang kanilang unang ki-official na date, manonood ng scene at kakain sa labas, hindi lang sa maliit na mesa sa tapat ng panaderya. Biglang tumunog ang kanyang isa pang telepono. Ang luma niyang telepono na bihira niyang gamitin, ang teleponong nakalaan para sa iisang uri lang ng tawag. Nang makita niya ang numero sa screen, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang Lazarus General Hospital. Ang lahat ng saya at kaba na nararamdaman niya para sa kanilang date ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot at pagkabalisa. Sinagot niya ang tawag, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Hello, Dean Del Rosario, sabi ng boses ng isang nurse sa kabilang linya. Pasensya na sa abala, pero kailangan niyo pong pumunta dito. Nagkaroon po ng lagnat si Ivras Del Rosario. Stable naman po siya, pero kailangan po kayong kausapin ng doktor. Sige, pupunta na ako, sagot ni Mon, ang boses ay halos hindi lumabas. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa isang sako ng harina. Ang mundo niya ay biglang umikot pabalik. Ang katotohanan na pilit niyang isinasantabi ay muling sumampal sa kanya. Ivras Del Rosario. Asawa niya. Kahit sa papel na lang. Kahit sa alaala na lang. Tiningnan niya ang kanyang telepono kung saan naghihintay ang text ni Lika. Excited na ako mamaya. Paano niya sasabihin dito? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hirap ng dalhin? Ang pagiging komplikado ng kanyang buhay ay isang kadena na nakapulupot sa kanyang mga paa, at sa sandaling iyon, naramdaman niya na hinihila nito si Lika pababa kasama niya. Gumawa siya ng isang desisyon na pagsisisihan niya. Ang desisyon ng isang duwag. Nag-type siya ng reply kay Lika, Lika, pasensya na. Hindi ako makakapunta mamaya. May biglaang emergency lang sa pamilya. Babawi ako, promise. Ang bawat letra ay parang isang kasinungalingan. Isang pagtataksil sa tiwalang nagsisimula palang mabuo sa pagitan nila. Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Habang nagmamaneho siya papuntang ospital, bumuhos ang malakas na ulan, ang bawat patak ay parang mga luhang hindi niya mailabas. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang imahe ni Lika na nakangiti ay nag-aagawan sa espasyo ng imahe ni Isabel na nakahiga sa kama ng ospital.
Hindi niya alam na sa kanyang pagmamadali, may isang itim na kotse na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Sa loob nito, si Katrina, na nagkataong napadaan malapit sa panaderya para sana isorpresahin ang kapatid, ay nakita si Mon na nagmamadaling umalis. Ang kanyang pagiging tsismosa at ang kanyang likas na hinala ay nag-udyok sa kanya na sundan ito. Nakita ni Katrina kung saan pumasok si Mon sa F.U. Lazarus General Hospital. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin. Bumaba siya at mula sa di kalayuan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Itinaas niya ito at, gamit ang zoom, kumuha siya ng ilang litrato. Si Mon na naglalakad papasok sa lobby. Si Mon na nakikipag-usap sa nurse station. Si Mon na pumapasok sa isang pinto na may nakasulat na, Intensive Care Unit. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Sabi ko na nga ba? May tinatago ang lalaking ito. Sa loob ng AC, ang amoy ng antiseptiko ang sumalubong kay Mon. Lumapit siya sa isang pamilyar na kwarto sa dulo ng pasilyo. Pagpasok niya, nakita niya si Isabel. 5 taon. 5 taon na siyang nakahiga roon, konektado sa mga makina na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay payapa, parang natutulog lang. Pero alam ni Mon na ang isip sa likod ng mga matang iyon ay matagal nang wala. Umupo siya sa silyang nasa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Isabel. Malamig ito, gaya ng dati. Belle, bulong niya. Patawarin mo ako. Ito ang lagi niyang sinasabi. Isang panalangin. Isang pagsusumamo. Isang pag-amin ng kasalanan na hindi na mabubura kailanman. Siya ang nagmamaneho noong gabing iyon. Siya ang nawalan ng kontrol sa manibela. Siya ang dahilan kung bakit ang buhay na puno ng pangarap ng kanyang asawa ay nauwi sa isang walang katapusang pananahimik. Habang nakaupo siya roon, hawak ang kamay ng kanyang nakaraan, tumunog ang kanyang telepono. Silika. Ang kanyang hinaharap. Nag-alinlangan siyang sagutin. Ang boses nito ay magiging isang paalala ng kaligayahang sa tingin niya ay hindi niya karapat-dapat. Ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Mon, okay ka lang ba? Tanong ni Lika, ang boses ay puno ng pag-aalala. Seryoso ba iyang emergency? Anong nangyari? Naramdaman ni Mon ang pagbara sa kanyang lalamunan. Lumingon siya at tiningnan si Isabel. Okay lang ako, Lika, sabi niya, at dito niya binitiwan ang kasinungalingan na hahati sa kanilang dalawa. May inaasikaso lang akong importanteng bagay sa pamilya. Huwag mo na akong alalahanin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay masakit. Sige, sabi ni Lika sa wakas, ang boses ay halatang bigo. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng tawag, napayo ko si Mon, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang dalawang mundo na nagbabanggaan. Ang mundo ng responsibilidad at pagsisisi at ang mundo ng pag-asa at bagong pag-ibig. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya kayang panatilihin ang dalawa. Isa ang kailangang bumagsak. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng paghihintay at pag-aalala para kay Lika. Ang init at kilig na naramdaman niya sa kusina ng panaderya ay napalitan ng isang malamig na takot. Si Mon ay naging malamig at malayo. Ang mga text messages niya ay naging maikli at madalang. Ang mga dahilan niya ay laging pareho at malabo, pasensya na, busy lang. May inaasikaso pa. Babawi ako. Sinubukan ni Lika na intindihin. Sinabi niya sa sarili na baka totoong may mabigat na pinagdadaanan ang pamilya nito. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip, ang bahaging sinugatan at iniwan ni Marco, ay hindi mapakali. Ang mga babala ng kanyang ate Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang mga taong pinakatahimik, sila ang may pinakamaraming tinatagong sekreto. Isang hapon, habang nakatambay siya sa kanyang apartment at walang biyahe, biglang dumating si Katrina. Hindi ito nag-text o tumawag. Pumasok lang ito na parang pag-aari nito ang lugar, dala-dala ang isang aura ng pagkaapurado at awa. Isang peking awa na alam ni Lika. Lika, anak, sabi nito, umupo sa tabi niya sa sofa. Kailangan nating mag-usap. Napabuntong hininga si Lika. Ate, kung nandito ka para sermonan na naman ako tungkol sa trabaho ko o sa pagiging single ko,
please lang, pagod ako. Hindi, sabi ni Katrina, ang boses ay malumana sa isang paraan na nakakakilabot. Ito ay tungkol sa kaibigan mong panadero. Biglang kinabahan si Lika. Umupo siya ng tuwid. Anong tungkol kay Mon? Huminga ng malalim si Katrina na parang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Alam mo, nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kaya gumawa ako ng kaunting pagsisiyasat. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Lika, ang puso niya ay nagsisimula ng tumibok ng mabilis. Sa halip na sumagot, inilabas ni Katrina ang kanyang cellphone. Ipinakita nito ang mga litrato. Ang unang litrato, si Mon, nagmamadaling pumasok sa Lazarus General Hospital. Naramdaman ni Lika ang isang bahagyang kirot. Ito siguro yung family emergency niya. Nasa ospital siya, sabi ni Lika, pilit na ipinagtatanggol si Mon. Baka may sakit ang magulang niya o. Tingnan mo ang susunod, putol ni Katrina. Ipinakita nito ang isa pang litrato, naka-zoom in sa pinto na pinasukan ni Mon, Intensive Care Unit. Lika, ang dahilan kung bakit siya laging malungkot, kung bakit siya laging malayo ay dahil may dinadalaw siyang ibang babae. Hindi totoo yan, mabilis na sagot ni Lika, kahit na ang duda ay nagsisimula ng kumalat na parang lason sa kanyang sistema. Pinsan niya siguro o kapatid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Ganyan din ang inisip ko. Kaya mas lalo akong nagsiyasat. Inilabas nito ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bag, isang dokumento. Isang piraso ng papel na magpapabago sa lahat. Dahan-dahan nitong ibinuklat ang papel at inilatag sa center table. Binayaran ko ang isang kakilala sa City Hall para tingnan ang records niya. Tingnan mo. Ang mga mata ni Lika ay napako sa dokumento. Ito ay isang kopya. Isang kopya ng isang certificate of marriage. Ang mga salita ay tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Groom, Ramon del Rosario. Bride, Isabel de Leon. Date of marriage, October 27, 6 years ago. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ramon del Rosario, asawa ni Isabel de Leon. May asawa siya. May asawa si Mon. Ang lahat ng matatamis na sandali, ang pag-uusap nila sa gabi, ang paghawak niya sa kanyang kamay sa kusina, ang halos maglapat nilang mga labi, lahat ay naging isang malaking, maruming kasinungalingan. Ginamit lang siya. Pinaglaruan lang siya. Isa lang siyang pampalipas oras habang ang asawa nito ay nasa ospital. Ang sakit ay 10 beses na mas matindi kaysa sa ginawa ni Marco. Dahil kay Mon, nagsimula siyang maniwala ulit. Nagtiwala siya. At muli, dinurog lang siya. Lika, anak ti. Nagsimulang magsalita si Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ngunit hindi na siya naririnig ni Lika. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Tumayo siya, ang mga binti ay nanginginig. Hindi siya umiiyak. Wala pang luha. Tanging isang nagielong galit at pagkasuklam ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang kopya ng marriage certificate, pagkatapos ay ang mga litrato sa telepono ni Katrina. Ang bawat isa ay isang patunay. Isang ebidensya ng kanyang katangahan. Sinungaling siya, bulong ni Lika, ang boses ay walang emosyon. I'm so sorry, Lika, sabi ni Katrina, sinusubukang hawakan ang braso niya. Pero tinabig ito ni Lika. Kinuha niya ang kanyang susi at ang kanyang wallet. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Mon. Kailangan niyang isampal sa mukha nito ang mga kasinungalingan nito. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, ang kanyang cellphone ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Crack! Ang tunog ng nababasag na screen ay kasabay ng tunog ng nababasag niyang puso. Hindi niya ito pinulot. Nagpatuloy siya sa paglakad, isang babaeng muling winasak ng pag-ibig, dala-dala ang katotohanang sisira sa lahat. Ang destinasyon niya, Pandemon Backshop. At sa pagkakataong ito, hindi para sa matamis na tinapay, kundi para sa isang mapait na pagtutuos. Ang biyahe papuntang Pandemon ay malabo sa isipan ni Lika. Para siyang isang robot na gumagalaw base sa memorya, ang mga kamay ay nasa manibela pero ang isip ay lumilipad sa isang madilim na lugar na puno ng galit at pagtataksil.
Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Ang mga mata ni Mon na puno ng lungkot, isang lungkot na ngayon ay alam na niyang para sa asawa nito. Ang mga kamay nito na humawak sa kanya, mga kamay na pag-aari ng iba. Ang halos halik na nauwi sa wala, isang pagpipigil na ngayon ay naiintindihan na niyang hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pagkakasala. Nang iparada niya ang kotse sa tapat ng panaderya, hindi na niya ito pinatay. Padabog siyang bumaba, ang pinto ay malakas na isinara. Ang munting kampanilya sa itaas ng pinto ng tindahan ay tumunog ng malakas nang buksan niya ito, isang tunog na dati nagdudulot sa kanya ng saya, pero ngayon ay parang isang alarma ng sunog. May dalawang customer sa loob, isang ina at isang batang lalaki na pumipili ng tinapay. Nandoon si Mon sa likod ng counter, nakangiti sa bata. Ang ngiting iyon. Ang ngiting minsan ay inakala ni Lika na para sa kanya. Nang makita siya ni Mon, ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng gulat at pag-aalala. Lika, sabi nito, ang boses ay nag-aalangan. Anong ginagawa mo? Hindi siya pinatapos ni Lika. Lumakad siya ng diretsyo sa counter. Walang salita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang nakatuping kopya ng marriage certificate. Hindi niya ito ibinigay. Ibinato niya ito. Ang papel ay lumipad sa hangin at bumagsak sa ibabaw ng glass display, sa tabi mismo ng mga ensaymada. Ang mga mata ni Mon ay napako sa papel. Nakita niya ang mga salitang nakasulat doon. Ang mukha niya ay biglang namutla, na parang naubusan ng dugo. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lika, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Lika dati, gulat, takot at desperasyon. Ang ina at ang anak nito ay natigilan, nakatingin sa kanilang dalawa, ramdam ang bigat ng tensyon. Ano to, Mon? Tanong ni Lika, ang boses niya ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Sino si Isabel de Leon? Napatingin ang ibang customer kay Lika, pagkatapos ay kay Mon. Dali-dali nilang binayaran ang kanilang binili at umalis, iniwan ang dalawa sa isang sumasabog na katahimikan. Lika, magpapaliwanag ako, sabi ni Mon, sinusubukang lumabas mula sa likod ng counter. Magpapaliwanag, halos tumawa si Lika ng isang tawang walang saya. Ano nang ipapaliwanag mo? Na may asawa ka? Na habang nagpapakagaga ako sayo, may babae palang naghihintay sayo. Na lahat ng pinakita mo sa akin, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Lumapit si Mon, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Hindi, Lika, hindi ganoon. Pakinggan mo muna ako. Huwag, sigaw ni Lika, umatras at tinabig ang kamay nito palayo. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay parang apoy na pumaso sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hahawakan. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang galit na kanina inagyelo ay nagsisimula ng matunaw at maging mainit na luha ng pighati. Naniwala ako sayo, Mon, sabi niya, ang boses ay basag na. Sa gitna ng lahat ng duda ko, pinili kong maniwala sayo. Binuksan ko ulit yung puso ko na matagal ko nang isinara. Para saan? Para lang ulit durugin? Para lang ipamukha sa akin na tanga ako? Na lahat kayong mga lalaki ay pare-pareho lang. Hindi totoo yan, Lika. Mahalaga ka sa akin, pakiusap ni Mon, ang boses niya ay puno ng sakit. Mahalaga, tanong ni Lika. Kung mahalaga ako, bakit ka nagsinungaling? Kung mahalaga ako, bakit mo ako ginawang kabit? Bakit mo ako ginawang tanga? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Masyadong komplikado, sabi ni Mon, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Para kay Lika, iyon na ang pag-amin. Ang mga salitang iyon ang kumumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Wala nang paliwanag na kailangan. Kitang-kita na ang lahat. Tapos na tayo, Mon, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Kung ano man itong namagitan sa atin, tapos na. Kalimutan mo nang nagkakilala tayo. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan pa ang mukha ng lalaking sumira sa kanya. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Mon sa kanyang likuran, desperado. Lika, sandali. Pakiusap. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, itinulak ang pinto, at lumabas sa gabi. Ang tunog ng kampanilya sa kanyang paglabas ay parang isang tunog ng pagluluksa.
Iniwan niya si Mon na nakatayo roon, sa gitna ng kanyang panaderya, napapalibutan ng amoy ng tinapay na dati simbolo ng kanilang namumuong pag-ibig, ngunit ngayon naging amoy ng kanilang mapait na pagtatapos. Sumakay si Lika sa kanyang kotse. Hindi niya ito pinaandar. Habang ang ulan ay nagsimulang pumatak sa windshield, dahan-dahan, pagkatapos ay bumuhos ng malakas, ang kanyang mga depensa ay tuluyan ng bumigay. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa manibela at humagulgol. Ang mga hikbi ay malakas at puno ng sakit, sinasabayan ang ritmo ng malakas na ulan sa labas. Muli, nag-iisa siya. Muli, wasak ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na nawala na sa kanya ang lahat. Ang tunog ng kampanilya sa pag-alis ni Lika ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Mon. Sinundan nito ang malakas na kalabog ng pinto ng kotse, pagkatapos ay katahimikan. Isang katahimikang mas maingay at mas masakit kaysa sa lahat ng sigaw ni Lika kanina. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang panaderya, na parang isang estatwang gawa sa asin. Ang amoy ng tinapay na dati nagbibigay sa kanya ng aliw ay tila naging amoy ng abo. Ang mga salita ni Lika, sinungaling. Kabit. Pare-pareho lang kayong lahat, ay umuukit sa kanyang isipan, bawat isa ay isang matalim na kutsilyo. Nakita niya sa sahig ang kopya ng kanilang marriage certificate, ang dokumentong nagpatunay sa kanyang kasalanan at nagwasak sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ito. Habang tinititigan niya ang mga pangalan ni Ramon at Isabel, ang bigat ng 5 taon ay bumalik at dumagan sa kanya ng buong buo. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Ang bawat sulok ng panaderya ay may alaala ni Lika, ang tawa nito habang sinusubukang magmasa ng tinapay, ang paraan ng pagkinang ng mga mata nito sa tuwing may ikinukwento ito, ang pag-upo nila sa labas habang umiinom ng kape. Ang lugar na dati kanyang kanlungan ay naging isang silid ng pagpapahirap. Mabilis niyang isinara ang tindahan. Isinabit niya ang e-closed sign sa pinto, bagamat ang pakiramdam niya, ang buong buhay niya ang nagsara. Sumakay siya sa kanyang luma at puting van at nagmaneho. Ang kanyang mga kamay ay nasa manibela pero ang kanyang isip ay wala roon. Nagmamaneho siya ng wala sa sarili, ang tanging gabay ay ang pamilyar na daan patungo sa lugar na naging pangalawa niyang tahanan sa loob ng 5 taon. Andrew Lazarus General Hospital. Pagpasok niya sa lobby, ang mga nurse ay binati siya ng isang pamilyar na ngiti. Good evening, Sir Mon. Tumango lang siya, walang lakas ng umiti pabalik. Dumiretso siya sa pasilyo ng long-term care ward, isang lugar na kabisado na niya ang bawat sulok, ang bawat gasgas sa sahig. Pagdating niya sa dulo, sa isang pribadong silid, huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina, ang ritmikong pag-beep ng heart monitor, ang mahinang paghuni ng ventilator. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa ibabaw ng kama, ay si Isabelle. Ang kanyang asawa. Ang kanyang nakaraan. Nakahiga ito roon, payapa ang mukha, na parang natutulog lang ng mahimbing. Ngunit alam ni Mon ang katotohanan. Ang babaeng minahal niya, ang masayahing arkitekto na puno ng pangarap, ay matagal nang wala. Ang natira na lang ay isang katawan na pinananatiling buhay ng teknolohiya. Umupo siya sa silyang laging naghihintay sa kanya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Isabelle. Gaya ng dati, malamig ito at walang buhay. At doon, sa katahimikan ng silid, ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Gabi. Umuulan ng malakas, katulad ng ulan ngayong gabi. Nag-aaway sila ni Isabel sa loob ng kotse. Isang maliit at walang kwentang pag-aaway tungkol sa pera, tungkol sa pagod sa trabaho. Ang mga salita ay naging matatalim. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Mon, sigaw ni Isabel. Ang gusto ko lang naman ay konting panahon mula sayo. Pagod din ako, Belle. Buong araw akong nagtatrabaho sa panaderya, ganti niya, ang boses ay tumataas din. Dahil sa galit, hindi niya napansin ang isang 10-wheeler truck na biglang lumiko sa kanilang harapan. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na busina, ang sigaw ni Isabelle, at ang nakakabinging tunog ng pagyupi ng bakal at pagbasag ng salamin. Pagkatapos, kadiliman. Nang magising siya sa ospital, ang una niyang hinanap ay si Isabelle. Ang mga doktor ang nagbigay sa kanya ng balita. Malubha ang pinsala sa utak nito.
Severe traumatic brain injury, sabi ng doktor. Wala na tayong magagawa. She's in a persistent vegetative state. Mula noon, ang mundo ni Mon ay naging isang walang katapusang paghihintay. Sinubukan niya ang lahat, mga espesyalista, mga pangalawang opinyon. Ngunit ang resulta ay laging pareho. Hindi na magigising si Isabel. Ang pamilya ni Isabel, na sinisisi siya sa nangyari, ay tumangging pumirma sa anumang papeles para tanggalin ang life support. At si Mon, na ginigyagis ng matinding pagsisisi, ay hindi rin kayang gawin iyon. Kaya't naiwan siyang nakatali. Nakatali sa isang kasal na wala ng pag-ibig, tanging responsibilidad at obligasyon na lang. Nakatali sa isang babaeng buhay pero wala na. Bumalik si Mon sa kasalukuyan, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa payapang mukha ni Isabel. Nakakilala ako ng isang tao, Belle, bulong niya sa katahimikan, ang boses ay basag. Ang pangalan niya ay Lika. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanilang unang pagkikita, ang pagiging masungit nito, ang unti-unting paglambot ng puso nito. Ikinuwento niya ang tawa nito, ang mga pangarap nito, ang sakit na nakita niya sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, Belle, gusto kong maging masaya ulit, patuloy niya, ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Gusto kong sumubok ulit. Pero paano? Paano ko gagawin yon kung nakatali ako sa'yo? Paano ko gagawin yon kung araw-araw, ang bigat ng kasalanan ko sa'yo ang pumapatay sa akin? Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kama, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Patawarin mo ako, Belle. Patawarin mo ako, Lee. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may kumatok ng marahan sa pinto. Isang nurse ang sumilip sa loob. Sir Mon, mahinang sabi ng nurse. Pasensya na po sa abala. May naghahanap po sa inyo sa labas. Nagpakilala pong kapatid ni Lika. Natigilan si Mon. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mukha'y basang-basa ng luha. Katrina, ano ang ginagawa nito dito? Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. Isang masamang pangitain ang biglang bumalot sa kanya. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Para kay Lika, ang mundo ay nawalan ng kulay. Ang kanyang apartment, na dati kanyang kanlungan, ay naging isang kulungan. Hindi siya bumibiyahe. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Maging ang sirang screen ng kanyang cellphone ay hindi niya pinapansin, isang perpektong salamin ng kanyang nadurog na puso. Ginugol niya ang oras sa pagtitig sa kisam, paulit-ulit na pinapatakbo sa kanyang isipan ang nangyari sa panaderya. Ang galit ay naroon pa rin, isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ngunit sa ilalim ng galit, may isang bagay na hindi siya mapakali. Isang bagay na hindi tugma. Ang mukha ni Mon. Hindi iyon ang mukha ng isang sinungaling na nahuli. Hindi iyon ang mukha ng isang mapanlinlang na lalaki na walang pakialam. Ang nakita niya ay isang mukha ng matinding sakit, ng desperasyon. Ang mga mata nito ay hindi humihingi ng tawad, kundi humihingi ng tulong. Lika, magpapaliwanag ako. Ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya, hindi na parang isang dahilan, kundi parang isang pakiusap. May mali, sabi ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. May kulang sa kwento. Ang katotohanang ibinigay sa kanya ni Katrina ay parang isang puzzle na may nawawalang piraso. Sa 3 araw, hindi na niya kaya. Ang pananatili sa apartment ay unti-unti siyang pinapatay. Kailangan niyang malaman. Hindi para kay Mon, kundi para sa kanyang sarili. Kailangan niya ng buong katotohanan para tuluyan na siyang makalaya, para tuluyan na niyang maisara ang pinto. Tumayo siya. Naligo. Nagbihis. Ang bawat kilos ay mabagal at may bigat. Mayroon lang siyang isang destinasyon sa isip. Ang lugar na binanggit ni Katrina. Ang lugar sa mga litrato. Habang nagmamaneho siya papuntang ASU Lazarus General Hospital, ang kalangitan ay kulay abo na parang nakikidalamhati sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela, ang puso niya ay kumakabog sa isang halo ng takot at determinasyon. Ano ang matutuklasan niya? Ano ang haharapin niya? Pagpasok niya sa lobby ng ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa information desk, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Excuse me, miss. Pwede ko bang malaman kung saang room C?
Isabel de Leon del Rosario. Ang nurse ay tumingin sa kanyang computer. Nang mabasa nito ang pangalan, isang bahagyang pagbabago ang dumaan sa mukha nito, isang pamilyar na awa. Long-term care ward, Miss. Third floor, room 307. Long-term care. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kaba sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong silid. Sumakay siya ng elevator, ang bawat palapag na nadadaanan ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Pagdating sa ikatlong palapag, ang pasilyo ay tahimik at tila walang katapusan. Hinanap niya ang room 307. Nang makita niya ang pinto, huminto siya. Mayroon itong maliit na bintanang salamin sa gitna. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sumilip. Ang nakita niya sa loob ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Doon, sa ibabaw ng kama, ay nakahiga ang isang babae. Payat ito at napapalibutan ng mga makina at tubo. Ang mukha nito ay payapa, ngunit ang pagiging payapa nito ay hindi dahil sa pagtulog, kundi dahil sa kawalan. At sa tabi ng kama, nakaupo si Mon. Hindi ito umiiyak. Hindi ito mukhang galit. Ang nakita ni Lika ay isang Mon na pagod. Isang malalim na pagod na higit pa sa pisikal, isang pagod na nagmumula sa kaluluwa. Hawak nito ang isang basang bimpo at, sa isang paraan na puno ng delikadesa at walang katapusang pasensya, dahan-dahan nitong pinupunasan ang mukha ng babae. Pagkatapos, kinuha nito ang isang suklay at maingat na inayos ang buhok nito, na parang gumagawa ng isang sagradong ritual. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Lika sa kanyang dibdib. Ito ang iibang babae. Hindi ito isang kalaguyo. Hindi ito isang kabit. Ito ay isang trahedya. Ang lahat ng galit na binuo niya sa loob ng 3 araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong mas mabigat at mas komplikado, isang halo ng pagkabigla, awa, at matinding pagsisisi. Ang mga sinabi niya kay Mon sa panaderya, "Ginawa mo akong kabit, sinungaling ka," ay bumalik sa kanya na parang lason. Mali siya. Lubusan siyang mali. Ang katotohanan ay hindi isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit, at mas permanenteng. Ito ang bigat ng katotohanan. Nakatayo lang siya roon, nakasilip sa bintana, hindi namamalayan na ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng galit, kundi luha ng pag-unawa. Parang naramdaman ni Mon na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo, ang pagod niyang mga mata ay napadako sa bintana ng pinto. At doon, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Mon ay nanlaki sa gulat. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Nakita niya si Lika, nakita niya ang mga luha nito, at sa isang iglap, tila naiintindihan na nilang pareho na alam na niya. Alam na niya ang lahat. Isang mahabang sandali silang nagkatitigan sa pamamagitan ng salamin, ang tanging pumapagitan sa kanila ay ang isang katotohanang pareho na nilang nakikita. Dahan-dahang tumayo si Mon. Bago lumabas, lumingon muna ito kay Isabelle at hinaplos ang pisngi nito, isang huling kilos ng tungkulin. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa pinto. Narinig ni Lika ang mahinang pag-click ng door handle. Bumukas ang pinto. Lumabas si Mon at huminto sa kanyang harapan. Ang pasilyo ng ospital ay biglang naging sentro ng kanilang mundo. Walang ibang tao. Walang ibang ingay. Tanging ang dalawa sa kanila, napapalibutan ng isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Tinitigan nila ang isa't isa, ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang galit ni Lika ay napalitan ng pagsisisi. Ang pagtatanggol ni Mon ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Sa wakas, si Mon ang unang bumasag sa katahimikan. Ang pangalan niya lang ang binigkas nito, ngunit sa isang salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng sakit, lahat ng paliwanag, lahat ng pighati. Lika. Ang pangalang binigkas ni Mon ay nanatili sa hangin, isang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawa sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Walang salitang namutawi sa bibig ni Lika. Ano pa ba ang sasabihin? Ang lahat ng tanong niya ay nasagot na sa isang silip lang sa loob ng silid na iyon. Ang lahat ng akusasyon niya ay naging abo sa harap ng isang napakabigat na katotohanan. Tara, sabi ni Mon sa mahinang boses. May cafeteria sa baba. Tumango lang si Lika, sumunod na parang isang batang nawawala na sa wakas ay natagpuan na.
Ang cafeteria ng ospital ay halos walang tao. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok, isang tasa ng kapeng hindi nila iniinom ang nasa pagitan nila. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ikinuwento ni Mon ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabel, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang mga pangarap. Ikinuwento niya ang tungkol sa gabi ng aksidente, ang pag-aaway nila, ang ulan, ang mga ilaw ng truck, at ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Ikinuwento niya ang tungkol sa hatol ng mga doktor, ang galit ng pamilya ni Isabel, at ang bigat ng pagsisisi na pasan-pasan niya sa loob ng 5 taon. Hindi ako makalaya, Lika, sabi niya, ang tingin ay nakatutok sa tasa ng kape. Hindi dahil sa batas, kundi dahil sa konsensya ko. Paano ako liligaya kung alam kong winasak ko ang buhay niya? Paano ako magmamahal ulit kung sa bawat pagpikit ko, ang mukha niya ang nakikita ko? Habang nagsasalita si Mon, ang bawat salita ay parang isang patak ng asido na tumutunaw sa natitirang galit sa puso ni Lika. Ang napalitan nito ay isang malalim na pag-unawa at isang matinding kirot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Mon. Para sa lalaking ito na biktima rin pala, isang bilanggo ng sarili niyang nakaraan. Kaya hindi ko masabi sa'yo pagpapatuloy niya. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo, iiwan mo ako. At natakot akong hindi ko pala kayang maging masaya. Na hindi ko deserve. Dahan-dahang iniabot ni Lika ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Mon na nakapatong sa mesa. Ang kilos na iyon ay simple lang, ngunit puno ng kahulugan. Isang kilos ng kapatawaran. Isang kilos ng pag-aliw. Mon, sabi niya, ang boses ay malinaw na ngayon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Hindi ko alam. Nag-angat ng tingin si Mon, ang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Wala kang kasalanan, Lika. Ako ang may kasalanan. Pareho tayong may kasalanan pagtatama ni Lika. At pareho tayong nasaktan. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang yugto ng paninisi ay tapos na. Kinabukasan, pinuntahan ni Lika ang kanyang ate Katrina. Walang sigawan. Walang sumbatan. Tahimik lang niyang ikinuwento ang nakita niya sa ospital. Nakita ni Lika ang pagkabigla sa mukha ng kanyang kapatid, na mabilis na napalitan ng hiya. Hindi ko alam, Lika, sabi ni Katrina, umiiwas ng tingin. Ang gusto ko lang naman ay protektahan ka. Hindi mo ako kailangang protektahan, ate, mahinahong sabi ni Lika. Ang kailangan ko ay pagkatiwalaan mo ako. Masaya na sana ako, ate. Bakit mo kailangang sirain? Sa tanong na iyon, bumigay si Katrina. Umiyak ito, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa sarili nitong pighati. Inamin nito ang lahat, ang inggit nito sa kalayaan ni Lika, ang pakiramdam nito na isang bilangguan ang kanyang pagsasama sa asawa, ang takot nito na baka sa huli, si Lika pa ang maging mas maligaya kaysa sa kanya. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila bilang dalawang babaeng nasasaktan, hindi bilang magkapatid na naghusgahan. Ilang araw ang lumipas. Isang umaga, natagpuan ni Lika ang sarili na muling nagmamaneho papunta sa Pandimon. Ngayon, ang araw ay maliwanag at ang puso niya ay magaan, bagamat may bahid pa rin ang lungkot. Naabutan niya si Mon na nagwawali sa tapat ng tindahan, na bukas na ulit. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting hindi na pilit, hindi na puno ng bigat. Hi, sabi ni Lika. Hi, sagot ni Mon. Walang ibang salita. Pumasok si Mon sa loob at lumabas na may dalang isang maliit na supot na papel. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay muling humalimuyak sa hangin. Inabot niya ito kay Lika. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito tinabig. Hindi siya umiling. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at tinanggap ang supot. Ang init nito ay gumapang sa kanyang palad, isang init na pamilyar at nakakapanatag. Nagkatinginan sila, isang mahabang sandali ng pag-unawa. Alam nilang pareho na ang daan sa kanilang harapan ay hindi magiging madali. Marami pang haharapin. May mga legal na usapin. May mga desisyong kailangang gawin. Ang multo ni Isabelle ay mananatili sa pagitan nila, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang paalala ng isang trahedyang kailangan nilang harapin ng magkasama. Ang kanilang kwento ay hindi magtatapos sa isang malaking kasalan o sa isang pangakong happily ever after.
Ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto, ito ay komplikado, magulo at puno ng mga sugat. Ngunit ito ay totoo. Para sa tinto, sabi ni Mon, ang boses ay mahinahon, tumutukoy sa pandesal. Ngunit alam ni Lika na higit pa roon ang ibig niyang sabihin. Ang to ay ang bagong umaga, ang pangalawang pagkakataon, ang pag-asang sisimulan nilang buuin. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa mga labi ni Lika. Salamat! Tumango si Mon, at sa isang kilos na puno ng pag-asa, binuksan niya ang pinto ng panaderya ng mas maluwag. Isang paanyaya. Magkasabay silang pumasok sa loob. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumago sa salaming bintana, nagbibigay liwanag sa mga mumo ng harina sa hangin, na parang mga kumikinang na alikabok ng bagong simula. Ang amoy ng tinapay ay pumuno sa kanilang paligid, hindi na amoy ng pait, kundi amoy ng tahanan. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lika at Mon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat pait na naramdaman ni Lika, bawat bigat na pinasa ni Mon, ay naramdaman ko rin. Hinangad kong maipakita na ang buhay ay hindi laging perpekto, na ang pag-ibig ay hindi laging madali, at na ang mga puso, gaano man katatag, ay nababasag din. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lang matatagpuan sa matatamis na simula, kundi mas lalo sa mga mapapait na pagsubok. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nagkamali sa atin, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa, kahit na ang lahat ay tila wasak na, at sa paniniwalang lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay mahalagang bahagi ng aming komunidad ng mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Muli, ako po ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang paalala, sa bawat pagsubok may pag-asa. At sa bawat puso may puwang para sa paghilom.